hanggan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalong-lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga kasama natin ngayon sa misa, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bayan. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip, na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa simula na aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang 2 nilang anak ay nakapangasawa na mga Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Quelion. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis ng Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin." Tumugon si Ruth, "Huwag ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos." Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihim ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahan lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom.
Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli padingin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo ng mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tampok po sa ating unang pagbasa ang mga karakter ni Naomi, Ruth at Orpah. Magbilas po sina Ruth at Orpah. Samantalang si Naomi ay biyanan nila. Pare-pareho na po silang byuda sa lugar ng Moab, kung saan napadpad dati ang pamilyang Hudyo ni Naomi nang magkaroon ng matinding tagutom sa Bethlehem na kanilang bayan o bayan ng mga Hudyo. Dito na po nakapag-asawa ang dalawang anak na lalaki ni Naomi. Ang napangasawa nga po sina Ruth at Orpah hanggang si Naomi ay nabiyuda. And then, later on, pati na rin sina Ruth at Orpah. Kawawa dati ang mga biyuda sapagkat ang halaga ng mga babae ay nakasalalay sa mga lalaki. Kawawa sila, lalo pat wala pa silang anak kahit isa, at kung wala rin silang anak na lalaki. So dahil kawawa silang magkakasamang biyuda, naisip ni Naomi na bumalik na ng Bethlehem, lalo pat nabalitaan nila na maganda na ang ani sa bayang pinagmulan nila. So gumayak ang tatlo. Nang sila'y papunta na ng Bethlehem, naisip marahil ni Naomi, teka, ako nga lang pala ang Hudyo. Ang Bethlehem ay bayan ko at hindi bayan ng mga manugang ko. Papaano na ang dalawang manugang kong ito, sina Ruth at Orpah? Papaano ang kinabukasan nila? Kasi naman ang mga Hudyo ay hindi nakikirelate ganun-ganun na lamang sa mga hindi Hudyo. Lalo na sa mga Moabita na ang lahi ay dating kaaway ng lahi nila. That is why inutusan na talaga ni Naomi ang mga manugang niya na huwag na sasama sa kanya. Dalawang magkaibang reaksyon ang natanggap niya. Si Orpah, sinunod siya. Naiwan si Orpah sa Moab. Pero si Ruth, nagpumilit na sumama sa kanya. Hindi po mali ang ginawa ni Orpah. In fact, sinunod lang niya ang biyanan niya. Pero higit namang dakila ang ginawa ni Ruth. Sapagkat ang ginawa ni Orpah na pag-aalaga sa biyanan nila ay ginawa din naman niya. Pero ang kanyang pag-aalaga ay hindi niya nilagyan ng tuldok o hangganan. Ang kanyang biyanan ay kanya pa ring sinamahan.
Sa ating ebanghelyo, narinig po natin ang pag-summarize ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga utos ng mga Hudyo. Sa pamamagitan ng dalawang magkaugnay na batas, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Batas ng pag-ibig. Kung tutuusin, napakaraming batas na sinusunod at sinasaulo ng mga Hudyo. Kung bakit? Sa batas ng pag-ibig, nag-concentrate at nag-zero in ang ating Panginoong Jesucristo. And that's because love is the fulfillment of laws. Sapagkat kapag ang buhay natin ay pinangungunahan ng pagmamahal, hindi lamang tayo susunod sa batas, higit pa sa inasabi ng batas, higit pa sa dinidikta ng batas, higit pa sa binibigay ng batas ang ating ipapamalas. Hindi lamang tayo sa minimum, ang ibibigay pa natin ay maximum. At tulad po ng halimbawa, ni Ruth at Orpha, gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, walang mali kung hustisya o katarungan ng pagbabatayan, walang mali kung batas ng pagbabatayan, walang mali sa ginawa ni Orpha. In fact, naalagaan naman niya ang biyanan niya, di ba? At sinunod nga lang niya ang iniutos ng biyanan niya. Walang mali sa ginawa niya. Pero ang binigay niya, yung minimum lang, yung sakto lang kumbaga, yung hinihingi lang ng batas ng katarungan at justisya. Pero tingnan po ninyo ang ginawa ni Ruth. Hindi lamang niya binigay yung hinihingi ng batas. Kung ano yung ginawa ni Orpha, ginawa din niya. Inalagaan din niya ang biyanan niya. Pero dahil sa siya'y pinamamayanihan ng pag-ibig para sa biyanan niya, ang ibinigay niya ay hindi lamang yung minimum na ibinigay ni Orpha, kundi yung maximum na maibibigay niya. Hindi lang sakto, kundi sobra-sobra. Isipin po ninyo. Kaya meron tayong Song of Ruth. Ang sabi niya dito, saan ka magpunta, doon din ako pupunta. Saan ka man manirahan, doon po rin ako maninirahan. Ang bayan mo ay magiging bayan ko. At ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Sobra yon. Pwede naman kung saan tumira, doon na lang din siya tumira. Samahan niya ang biyanan niya. Kung ano ang magiging bayan ng biyanan niya sa Bethlehem, pakikisamahan niya. Pero ang Diyos ng biyanan niya ay yakapin at sampalatayanan din niya. Sobra yun. Kasi I doubt kung iyon ay ginawa ng biyanan niya nang mapadpad sa Moab na bayan naman niya, bayan ni Ruth at bayan ni Orpha. O hindi ba't ang ginawa lamang ng biyanan niya, nakisama lang sa mga kababayan niya, sa mga Moabites, pero hindi sila sumamba sa mga Diyos-Diyos ang sinasamba nila. Pwedeng ganun lang gawin niya. Ang iganti niya sa biyanan niya. Pero higit pa doon ang ginawa at binigay niya. Kaya nga, diba, sabi ko minsan, para sa taong tunay na nagmamahal, kulang ang salitang sobra. At papaano mo ma-ignore, papaano mo hindi mapapansin, paano mo hindi maaalala, papaano mo kalilimutan ang mga taong ganyan, na kung magbigay, hindi sakto lang, kundi sobra pa sa kakayanan nila o sa inaasahan mo sa kanila. Parang yung lola ko, si Lola Nene. Namatay po siya. Siya ay taga Vizcaya. Actually, nandun yung marami naming kamag-anakan sa mother's side, sa lola side. Actually, si Lola Nene ay hindi ko direct na lola. Kapatid siya ng nanay ko, si Lola Nene, taga Vizcaya. So, it so happened na nasa Baguio naman ako itong linggong ito. Kaya, may excuse na talaga akong hindi makapunta sa kanya. Kasi yung retreat po namin, isang linggo yun halos. Obliged kaming umatin doon. Kaming lahat ng pare dito sa Bulacan, mga paring Bulakenyo, kasama ang ating minamahal na Obispo Dennis Villarojo. Nagsabi na talaga ako sa pamilya na, pasensya na po, retreat po namin, hindi ako makakapunta. Okay po, Father. Hindi naman na sila din umaasa. Isa pa, kung ako man ay pupunta, isipin po niyo yung magiging hassle, ha? From Baguio, pupunta ako ng Vizcaya. Mga 4 hours yun, via Ambuklao Road. Yun po yung daan na hindi ka napupunta ng Pangasinan from Baguio to Nueva Vizcaya na. Kaya lang, sabi nga ni Father Pope, nang tanungin ko, kamusta daan? Sabi niya, Father, magdasal ka na lang. Kasi, bangin Ang tagal na biyahe, puro zigzag pa, at sa tagal-tagal ng biyaheng yon, talagang bangin. Mapapalapit ka talaga kay Lord. Ang magiging biyahe ko ay gabi pa. Isipin nga po ninyo. So yung hassle. Pagkaraan ko namang magmisa, kung mapunta ko, sakali, babalik ako dito. O isipin po ninyo. Halos wala ka ng tulog nun. Baguio, Vizcaya, tapos dito. Ang biyahe mula Vizcaya hanggang dito, merong 6 hours, 7 hours. Kasi may pakumpisal at meron akong misa. Anyway, so yun ang sistema. Inisip ko na talagang hindi pumunta. Pero, alam niyo yun, hindi ako patahimikin ang aking konsensya.
Kaya nagpaalam ako sa obispo at pinayagan naman ako. Salamat po, Bishop Dennis. Kasi malaking bagay sa akin yon. And as much as I told you, hindi ko matiis ang aking lola. Hindi ko magawang set aside na lang o kalimutan. Hindi niya ako direct na apo, ha? Hindi ako anak ng anak niya. Anak lang ako ng pamangkin niya. Pero yun nga eh. Kahit hindi niya ako direct na apo, pero sobra-sobra ang sa akin ay pagmamahal na pinigay niya. Sabi ko nga sa sermon ko, nung ako'y nagmisa, nang tumuloy nga po ako sa Vizcaya, maraming mga lolo at lola pa sa father side at sa mother side. Pero masasabi kong iba si Lola Nene. Dahil yung binigay niya sa akin pagmamahal, hindi niya sinabing directly or indirectly, hindi naman kita direct na apo. So ito lang ang para sa iyo. Ito lang yung atensyon, ito lang yung care, ito lang yung concern, at ito lang yung tulong o pagmamahal. Hindi. Binigay niya sa akin sobra. Baka nga mas marami pa siyang nagawa na tulong sa akin, higit pa sa aking tunay na lola. So paano makakalimutan yung mga taong ganyan? Diba? At tulad na lang, halimbawa, pareho mong mahal ang mga magulang mo. Pero iba syempre yung magulang mo na alam mong may mas pinakamalaking sakripisyo para sa inyo. Pareho mong mahal ang mga anak mo. Pero iba syempre yung anak mong alam mong pinaka may pagmamahal, concern at respeto sa iyo. Pare-pareho mong mahal ang mga kapatid mo. Pero iba syempre yung kapatid mong pinakaramdam mo ang malasakit sa iyo. Pare-pareho mong mahal ang mga kaibigan mo. Pero iba syempre yung kaibigan mong subok mo ng maasahan mo. Iba. Pare-pareho. Pero bakit nag-stand out at nagiging iba? Kasi yung pare-pareho lang na minimum ang binibigay, yung sakto lang. Yung nag-stand out, hindi lang yung sakto, kundi yung sobra, yung maximum ang binibigay. Again, dahil sila nag-stand out, paano mo sila mag-ignore? Paano mo sila mag-set aside? Paano mo sila matitiis? Paano mo sila makakalimutan? Isipin po ninyo, bukod sa ating first reading ngayon, saan at kailan nyo pa narinig ang salitang Orpha? Sige, may gumagamit bang pangalang Orpha? Meron ba tayong Song of Orpha? Alay, wag mong pangaraping maging Orpha. I mean, hindi lang sa pangalan, kundi sa buhay, sa mga ibinibigay. Wag yung sakto lang. Wag yung minimum lang. Kasi madali ka ring makakalimutan. Again, yung mga Orpha, hindi sila masamang tao. Binibigay nila yung kung ano yung sinasabi ng batas. Pero hindi natin masabi na talagang sila'y napakabuting tao. Kung ang ibinibigay nila ay hindi sobra, kundi yung sakto. On the other hand, tingnan niyo po si Ruth. Ang daming pangalang Ruth. Meron tayong Song of Ruth. At ang pinakamahalaga, hindi siya nakalimutan ng tao, hindi rin siya nakalimutan ng Diyos. Kung ipa-fast forward po natin ang eksena sa first reading, o diba, ang doubt ni Naomi, kawawa si Ruth pag sumama sa kanya. Kasi dayuhan, isang Moabita, paano makikirelate sa kanya ang mga Hudyong kababayan niya, kababayan ni Naomi? Pero alam niyo nangyari? Nagpaalam kay Naomi si Ruth na kukuha ng mga leftovers. Kasi isa sa mga dinidikta ng batas ng mga Hudyo, kapag may paani, sobrahan mo. Huwag mo nang kukunin yung mga sobra-sobra. Hayaan mo yung mga dukha, yung mga dayuhan na kumuha doon. Okay? Akalain mo sa napakalawak na lupain ng mga sinasaka at inaani. Abay, nagpunta si Ruth sa anihan kung saan nandun ang isang Hudyo na magkaka-interest, magkakagusto sa kanya. Ang mag-aahon hindi lang ng buhay niya, hindi lang ng finances niya, kundi ng dignidad niya. Ang maglalapit pa sa kanya, sa Diyos talaga, sa tunay na Diyos na si Yahweh. At alam po ninyo sasabihin ni Boaz sa kanya, yung Hudyong magkakagusto sa kanya, hindi exact words pero hindi mo iniwan yung biyanan mo eh. In other words, paraphrasing it, parang sinasabi ni Boaz kay Ruth, iba ka, hindi mo ginawa yung ginawa ni Orpha, na iniwan ang biyanan mo kahit pwede mo nang iwanan siya. At kung magbigay ka, kung magmahal ka, hindi sakto, kundi maximum talaga. Hindi siya kinilimutan ng Diyos. Magsisimbang gabi na naman ha, pag binasa yung talang-angka na ng ating Panginoong Jesucristo. Ama ni ganito, ama ni ganon, ama ni ganito. Di ba? Puro ama, puro lalaki. Kasi ang kultura ng mga Hudyo ay makalalaki. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kawawa ang biyuda. Sapagkat ang halaga ng mga babae sa lalaki, nung kapanahunan ni Kristo, kapanahunan nila. Kaya puro ama, puro lalaki. Pero may mababanggit na pangalang babae.
Bukod sa pangalan ni Maria at ng very few na iba, pangalang Ruth ay babanggitin. Naging bahagi ng family tree of Jesus. Ganon sa buhay na ito. Hindi kakalimutan ng tao at sa buhay sa kabila, hindi kakalimutan ng Diyos. Ang mga tao, kung magmahal ay hindi sakto kundi sobra. Kaya sa atin na mga nagmamahal magtingin-tingi, magsakto. Yes, mahirap. Pero kung gusto mo ang kabutihan mo ay mag-stick at matandaan, magmarka sa buhay ng tao, huwag kang magbibigay ng sakto. And besides, ang Diyos ay the best. Ang langit ay the best. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived what God has prepared for those who love Him. So, kung ang Diyos ay the best, kung ang langit ay the best, ang langit ay for those who are doing and giving their best. Tandaan ninyo yung sabi ng Panginoon na kung ang kabanalan ninyo ay tulad lang ng kabanalan ng mga Skriba at Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Always give and do your best. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magdududa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko magbigay ng hindi lamang sakto, hindi sobra. Sobra mo di naman akong mahalin, sobra mo di naman akong intindihin at patawarin. Tulungan mo kong magawa din ito kahit papaano, sapagkat kung minsan naiinis ako, kasi hindi naman nasusuklian ang pagmamahal na binibigay ko. O minsan, ayoko rin namang maabos. Pero bakit ko nga ba iisipin kung ano ang pagmamahal na binibigay sa akin? Kung po pwede naman akong magbigay ng pagmamahal ng higit pa sa binibigay sa akin. Mahirap, pero tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako. Hallelujah! Ayokong may masabi pa sila na kulang ang binigay ko sa kanila. Hallelujah! Lalo pa ayokong sabihin mo, Panginoon, pagharap ko sa iyo, na kulang ang panalang ipinamalas ko. Siya ay muling babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat hindi kinakalimutan ng tao, lalong-lalo na ng Diyos. Ang taong kung magmahal ay lubos-lubos, kung lalapit ka kay Jesus. Magdasal ka, magsimba ka, manampalataya ka sa Diyos upang mas matulad din tayo sa Kanya na nagbibigay hindi ng sakto, kundi ng sobra, mayroong magandang mangyayari. Sa Kanya rin naman manggagaling ang ibibigay natin sa iba. Hindi lang material na bagay, kundi ang ating pagmamahal, ang ating sakripisyo, ang ating pagpatawad, ang ating buhay. Sa Kanya tayo hihingi ng supply. At Kanya na rin mang ibibigay
Lalo pat kung gusto nating ibigay ang best natin sa iba, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng unang una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong pangunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo. Asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. At sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas ay isang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakayos lalo na sa aming pamilya. Ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ang hanggang sa ngayon ay nagbibigay ng sobra. Ating Panginoon, mapalad tayong hindi niya tinitipid, minamahal niya ng sobra. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ako'y muling binubuo. Buha ko't masakin ay iyong pinaparaan. Sa pagbuwog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang dami kong hiling ay humilay sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Inilig namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak, huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa mga tulong na pinapadala niyo po sa aming simbahan para sa mga patuloy pang paggawain ng ating bell tower, ang ating bell, ang souvenir shop, ang Chapel of Saints, ang mga images, mga statues na ilalagay pa po natin dito, pati na ang pagsasaayos din ng ating rectory at yung papag-gate natin. Maraming salamat po sa mga tulong na binibigay niya. Patuloy po natin i-share ang ating mga videos at mag-subscribe po tayo kung di pa tayo nakapag-subscribe sapagkat ito yung malaking tulong sa atin. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasamang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, huwag matakot, magmahal ng sobra. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again.
Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at La Salette.